O eto na mga kababayan, nagsalita na po ang mga trabahante ng isang planta ng bakal dito sa Davao City na kamakailan lamang po ay sinalakay ni NBI Director Matibag. Dahil ayon po kay Matibag mga kababayan, meron di umanong natagpuan na radioactive material na delikado di umano ito mga kababayan sa kalusugan, hindi lamang po ng mga trabahante, maging ng mga malalapit po na naninirahan sa nasabing pabrika o planta. O ito po ang video ng mga trabahante na naglabas po ng kanilang hinanaing mga kababayan. Hindi na po sila nakapagpigil Lalong-lalo na, ayon po sa kanila, itong plantang naipasara dahil di umano'y merong nakitang radioactive material na delikado sa kalusugan ay siya lamang po ang nag-iisang plantang inaasahan po ng napakaraming trabahante para mabuhay at kumita. O ito po yung video, Bisaya po ito. Napakahaba ho nito, nasa mga 20 minutos mga kababayan, pero marami ho kayong malalaman tungkol sa ginawang pag-raid ni Matibag sa nasabing planta ng bakal dito sa Davao City. Huwag kayong mag-alala sa mga hindi po nakakaintindi ng Bisaya. Gumawa na po ako ng buod, summarize sa mga sinabi po nitong na-interview ng mga vlogger sa Davao City para sabihin ko po sa inyo sa salitang Tagalog para maintindihan po ninyo. Kasi Bisaya po ang salita nila Okay, ito na. Panoorin na po natin mga kababayan. Wala kang pamita. Sa mora ba among gibuhi sa mga pamilya akong trabaho? Kung nag-care gid sila sa mga, kung tinuod nag-rescue mi nila, punta magkuan sila sa mga nga bago nila nagibuhat, unaw-naon mi nila mga trabahante ug asa mi nila dalaon. Okay. Kalit ka niya. Wala na sildo. Sa mga pamilya. Kanya-kanya nagpaslapin na lang makaon. Sa nakapahit pa lang kami. Ngayon sila na nagka-applyan. Kaputa ka. Daga lagi ka-applyan bro. Apang po na pang-apply na, dawatang bami dayon. Nga, usa ka mga apply, kinahanglan kag part pang-requirement. At ang part pang-requirement, waman may sildo na dawat. Sir, nani proper coordination na itabo sir sa ilahang pagpa-close ani? Wala gid sir, diretso dito. Dito sir, kami kalang ibang tiunan mi. Mura ka o ka nang nag-grade sila o ka ng mga kriminal gani na trabahante man ang tabi. Kami kriminal, wala ni armas. Kaya ang gipagawas nila sa balita nga gisave daw mo. Girescue daw mo. Gisig nga kitang gala may trabaho. Oo. Girescue pagi. Girescue di ba? Kita pa, moingon sila nga girescue. Wala man mikikidnap sa kumpanya. Oo lagi. Wala man mikipag-stay niya. Wala man mikitin. Wala man mikikulong dia. Sa inyo sir, unsay idea ninyo nga main reason nganong gi-raid mo? Ang number one lang ay kinakuan sir, ang nakaroon radioactive. Ang number one nila kinakuan sa company kasi panda sila sa chemical sa kumpanya. Nakaroon substandard daw ang among mga bakal kay kato daw nahugno nga building sa tabato nakitaan daw nga ang gigamit ng materialis is ilang diri anak ng tan. Amo lang konser sila na mismo naggikan nga radioactive man ka ng among padya. Possible man ka nga tasok radiation dia pero ano ang mga tao it's sa management ang uban is diha man nila giditin. Isa pa kung wingon sila nga ang ban na radioactive dia ngano ang nag-examine naka-pollution naman. Wala may proper PPE. Isa pa detektor, gamit sila detektor. O kung saan panangitan ang detektor, dabi di uban aparato nga dili biya kita siya mo bandetso, di ba? Wala ta kaingon, pinakalibrate na ilang pandya. Ang isa pa sa mga ano, muingo man sila dahil nga nang wala man sila nagkanta og laboratory testing sa mga materialis nga nadia sa sulod. Eh kung muingo silang radioactive sa mga tre, nanay tingdugay diri nga trabante. O may nangausa sa mga. Ang ilahan. Gitiritso, tugay na nga company sir, nga kauban ang mo diri 8 years, 9 years, 100 karon sir. 10 years. 10 years. 10 years na sir. Wala may nakuan sa mga sir. Lambok may ko. Nakuha na sa impay, mag-grade.
O saan na namin mga trabahante nga nasulban namin kaldero. Waman sila ingon nga on, narin mo karon tabangan mo sa gobyerno, waman sila gipagawas nga statement kay na. Ultima City wala man. Nagingon mga trabahante nga wala nagtrabaho, namoy madawat gikan sa gobyerno, suporta sa mga trabahante. Wala man. O ikaw among ginakuan ko karon madungog na nga mo sa empleyado. Kay ang ipagawa sa social media, ang panla sa kumpanya, ang pagpandawat sa kumpanya, nga wa sila naglantaw sa mga, dalang kami trabante. Ang gireport ito, 174 na, kung butong na 300 kapin. Nakaroon, asa may upan, may ingon sila, dagan mong duli. May atiman nung diretso sa duli. Nga naman ay ginakuan nga proseso ang duli, di ba? Tinod. E parehanin karon. Wala may mga tao. May mga estudyante. May mga anak. Magkuhaw, pangwarta. Wala man yun. Board, pag ilang uban na sir. Board panguban. Gawa sa inyo ha, na apektado kamo ng mga trabahante diya sa Mighty Steel. Kami po, ang mga sir. negosyante, apil po mi na apektado kay di naman may ka-deliver. So, mo na'y amo ang gianhi po dire para mo simpatiya po sa inyo, no? Kay kami po, bisan og dili may trabahante diha, sama ninyo, isa po mi sa napituhan kay di man po mi makadeliver diha sa kumpanya, no? So dako po ang dili kay kamera po. Daghan po mga dependent po sa mo ang napituhan. Gumikan aning ilahang gibuhat, ilahang pag-read diha sa Kapag ingon sir, ingon ko to isa ka kuwan na sir nga ang media di nila pasudlon na nag-meeting dito, i-hold sila media nga mo pa na anong i-hold nila ang media sir? Saan man, dili nila tagaagwi ang kumpanya nga magdungog ang mga mulok mo sa trabahante. Karon sir nga nagtapot media, nagawilga media, dahil mabot media, nauben sila. Sa may kwan nga, gusto na ipakman sa mga halos, dili, mura gini ginuon, gini kanang amang gani. Sa mga lang sir, number 1 sa mga sir, sa NBI, o kwan man sir nga nag-violate yun ang among company. Dapat sir, una-una punta nila sir nga kung nag-care yun sila sa mga, kung tinuod nga gi-rescue nila, punta, magkuhan sila sa mga nga, bago nila nagibuhat, una-unaon nila mga trabante, asa nila dalaon, kung sa ihatag sa mga benepisyo. Kay, kung sa tinuod na sir, mutuman man ang kumpanya, mutuman man ang mga trabante. Ang amuha lang, pero ang amuha lang, natebo mo karon, papur lang tanan sa ilahak, ang pangitabo. Karon dagang mga trabahante, mulo na mo, number 1, among pasildo, hantod karon wa pagyud. Asa may pimiyagwa mga pag-financial na mo. Wala pa kita. Kamora ba among gibuhi sa mga pamilya among trabaho? Sir, sa pangalan niyo sir? Nanti kulong ba sir? Trabahante ka dire sa Oo, trabahante sir. sa imong kwan sir. Amo lang sir, inawat ni na naay mo pa sa mga na sa tuang panggobyerno ba na tabangan mi nila kay gikulban man mi nila diretso trabaho gud. Galing man dili may kabalik dia, taga-amin na pamagi na nami ka pangitaan na mo kay mingon sila na daga ka-applyan ko. Ang pagpang-apply ni Sunman. So tanawan ninyo na sila gipaskil diri nga work stop order or stoppage order gikan sa dole. So sir, isa ka nga business owner na apektado. So unsa may masulti nimo sa nakitabo? Actually na ako karon dire aron mo simpatiya sa mga worker dire, no, na sila dire tapok sila dire na mga worker, sobra 300 sila kabuok dire na kay gusto nila na mahibaw-an pod ang tingog sa kumpanya. So kami nga mga negosyante pod naapektuhan sad mi sa amo ang negosyo gumikan kay naay ang kumpanya sirado, di nami maka-deliver. Kuna kami nanghangyo sa mga kinaukulan, no, sa labi na sa NBI na kung doon na sila yung mga nakita nga dili maayo diri sa kumpanya, dapat iagi og proseso. Proseso lang gid ta para dili maapektuhan kining mga trabahante nga niya diri karon. Kung doon na may nahimong labag sa kumpanya,
dapat dito ra sa kumpanya gidili apilon ang mga trabahante. Labi na pod sa amuan ang mga negosyante. Grabe. Sakit sa kong duga no na makita nga niya karon sila diri nagpadayag pod sa ilahang mga hinaing gani na ako'y nadunggan sa ilahang nga wala na sila'y malungag, ilahang mga anak wala na halos makaon, gumikan lagi kay wala pa sila na sweldo sulod sa 2 ka semana na. Sa amo pod, sa isip negosyante, dili lang kay ako lang pod. Negosyante sa Tibok Davao nga ingon ani sa amo ang negosyo, klase sa negosyo, dako pod kayong epekto sa moa. Kay bisan sa Cagayan, sa Davao City wala naman mi ma-deliveran. So unsaon man amo ang negosyo, manang karon among hangyo unta sa ato ang panggamhanan karon. Nga unta dili apil-apilon katong mga yanong negosyante o katong mga yanong mamumuo. Og naa sila yung mga nahimong mali. Sila lang, iproseso nila. Ayaw iapil ang mga sama namo og sama sa mga tao nga niya karon diri. Hapon sa tanan no. So isa ko sa trabahante diri sa Davao Mighty Steel Corporation. So naami karon kauban sa ako ang mga kauban na trabahante pod na ning voluntaryo na sulong jud sa amo ang karapatan na manarbaho. So August 13, 2026 nahitabo ang maong raid. Nabulabog jud mi sa amo ang kanya-kanyang mga department of offices tungod kay pinakalit ang paghitabo. Nay armado na mga lalaki kalit lang nagitutukan jud mi og baril. Kulba kayo mi sa tinuod lang, nataranta pa mi, nalutang pa mi kay wala na ning sikin sa among huna-huna kung saang nahitabo. So karon nagtuo pa manggay ko na nasugdan jud mi og terorista. So mo jud akong pagtuo na hala patay, mamatay na masiguro mi. So karon gipababa mi sa gawa sa first floor pa. So nga mo lang jud dala ato kay gidali-dali jud mi og pagawa. So more on cellphone ra jud. So amo ang mga gamit sa taas naa pa jud nabilin sa taas. Karon pagbaba namo na po dito ang mga empleyado og nagdumala dito sa first floor. So nagpaila sila dito na taga NBI daw sila. Naka-uniforme mo po sila, polo shirt na ay nakatatak NBI. And then nag-as ang isa ka employee kung naabay warrant kay hunato man ang pag-ano jud. So naa daw nagpakita siya papel, gibasahan, gisamarais ra to niya na about about nuclear something or radioactive daw. Mo daw ang pinaka-purpose sa maong warrant. So upat to ka warrant, upat ka building nga ilang gikuan. So pero dili ko sure ha kung na-providean ba nila og upat jud ka warrant, kompleto ba ang warrant na ilahang na-provide. Oo, kay dili ako mismo ang nag-receive ato na time. So karon pagbasa after basa ilang gipa-receive. Pag-receive nila, nag-ask me na, sir, dapat nami naay attorney. I would like to correct myself. Before pagani ang pagbasa sa warrant, ni-insist ang isa ka empleyado na dapat naay lawyer ang company na mo represent sa company ato na time. Pero sa gibuhat, wala gitugtan tungod kato na time, gi-confiscate na nila ang mga cellphone o wala hatagi og tsansa na mo kontak sana sa abogado sa company. So mao to, continue na ta dito sa gipa-receive na. Karon ipa-receive ang warrant. Ipa-receive tong empleyado dito, unsay kaalam-alam di adto sa empleyado na dapat supposedly abogado dapat. So karon nagkurog pa jud in taon tungkol sa kahadlok. So na wala siya nahimo ning siya perma, pero ni-insist pang isa ka employee na basaha jud sa jud tanan sir. Naay niingon ng BI na nintingog na ayaw na basaha, permahin na diretso. Ana, amot lang ko sa rason kay nabasa na nila, pero lahi naman itong mabasa na jud tanan kay parang samaray sa Manila. So karon ni-insist pa jud mo nang gibasa pa, mo nang ni-okay ra pud to isa. Sige pabasaha sa una sila before perma. Ana to isa. So karon basa. Promote lang ko ni singkin pa jud to sa mga nagbasa kay syempre sa kakulba pa lang no. Kay kung ako ato na time, words lang siguro kung mabasa, di na jud ako pasabta na akong gibasa. Kay akto kayo yun ato after pa jud sa pagtutok nila sa amuha. So mao to ang mga nagperma dito nag-receive, ipabilin sa first floor office. Ang tanan na wala labot sa nagperma
ng mga empleyado, apil na ko kini sila. Gipagawas dito sa building. Dito sa may entrance. Gipagawas dito. Karon na nga usa mong gibuhat dito. Gipalinya mi. Gisa-isa mi og scan sa kato ilahang gadget. Oo, pang radioactive daw to. Oo. So karon gisa-isa mi tanan kami tanan iskan. So kaluyan sa Ginoo, negative ang tanan. Walay radioactive na result sa ilahang pag-scan. Maski na sa mga employees na nag 10 years na sa maong company na supposedly if ever na may radioactive jud, supposedly dapat mabasa unta during pag-scan nila. So kaluyan sa Ginoo, negative jud mi tanan. So karon after ana sa pag-scan is gipabalik mi dito sa kilid sa building which is moy landong-landong. So karon gihatagan mi og sworn statement na papel, sworn statement ang nakabutang. Isa-isa ilahang gi-explain before papilapan sa amua kung sa to. Sa sworn statement na ay mga guide question dito na amo ang ipang tubagan. After ana, pag nahuman og fill up, linya mi iyahang naay naga-check. NBI po to siya, naay naga-check, ginaanuhan, sa tawag na, recheck niya ang amuang mga papel na accomplish na sworn statement. Kung naay kulang, ihad yung kuan, dapat wala dito kulang. And then, ipa-picturean mi, na nadala-dala tong papel, picture. Og lain pa tungod kay sa kadaghan sa mga panghitabo na ako isiksik, no? During atong gipagawas mi sa first floor, gi-shut down ang CCTV camera sa company. Munay tinuod, gi-shut down nila ang CCTV camera sa company. Gi-off ang kuryente. So, stop ang kanang mga ekwipo dito na nagamit og kuryente. So, munay tinuod, shut down ang CCTV which is wala to na record yun na panghitabo. So mabalik ta dito sa pag humag-picture. So wa pa jud dugay jud mi as in whole day jud mi dito. Ako personally gabiin na jud ko nakauli ato na time. So gipahulat na pod mi sa gawas. Naa sila'y mga foods, mga pack sa foods na ginapang-distribute tungod kay pod lagi mi dito na hold me whole day. Ang uban na lang jud maski na sila'y pride pod pero sa lawas man to padulong, so idawat nila gikaon. Pero personally ako og ang uban namong kaubanan wala jud di jud namo mahimo na makaon ang ilang pagkaon kay kabalumi kisa may ganahan mo kaon. Nakabalumi ang nag-provide sa pagkaon mo nagtutok sa muag baril. Ma'am, kung sa imong panawagan na lang karon sa mga siyempre sa imong ma'am sa mga naitabo sa inyo karon sa inyong mga kaubanan sa mga trabahante. Ang ako lang yung panawagan, no? Okay ang sahod na rin na company, wala gipabayaan, delay, walay problema kung boto hunaon. Wala po joy maingon ko na pwede nila maano sa company regarding sa sahuran sa trabahante. Nang karon ang trabahante nagpakita jud og suporta na mabalik jud ang amuang pagpanarbaho dire sa company. Kay napugoy na istorya sir regarding kay ako yung siyang istorya, NBI to siya na regarding sa mong sahod sir. Supposedly masahuran dapat ni pero na freeze ang tanang transaction tungod kay naamo i-freeze niyo tanan, bawal mag sa mga papilis. So karon sa iyang giingon, ma'am, magpaduli lang mo. Mabayaran lagi man na duli ko. Sir, magpaduli na wala man nagingon ang company na dili mi mabayaran. Wala lang jud mi nabayaran karon tungod kay na-detain ninyo. Oo, ang mga tao na supposedly mag-process. Na, ganong magpaduli na wala may advance pa magani ang sweldo. Yes. So, mo na sir, ang amo lang yung na sir is natakluban jud mi og kaltero sir pa. Nami mga family, nami pamilya, sa mula ko galingon na gasto, mga units namo, family namo. Kana jud ang bugat ba dili lang kami ang apektuhan.
ba, feeling mo dyan na mo, walay kaluoy na kung kini part lang ni sa political something na kuan, nganong wala dyan na huna-huna na 300 kapin ka mga tao ang naapektuhan in tawon. Naapektuhan in tawon, walay pagkaon. Moingon mo, hala, pag punarbaho mo, pangita mo, trabaho lain. Sure mo na makakita mig trabaho lain diha-diha dayon. Dili tabuta bungol, kabalo mi sa panggobyerno karon. Daghang Filipino workforce pero gamay ang work opportunities. Mo nay tinuod mo ganing natay private sectors kaning tabang para mahatag ang trabaho ang atong mga kaubanan gaya namo. Mo nay tinuod. Panawagan natin sa mga leader, ma'am. Kuan lang no, sa mga leader unta. Ano lang, tao pod mo, parehas na mo. Unta, welfare sa katauhan ng inyong ginatanaw. Kumbaga, kulang man dyan ang aksyon, sir, kung puto na hunaon. Muingon sila, kailang man dyan i-insist na nailigtas kayo sa radio something, ganon. Usa nailigtas, usa na klaseng ligtas kung kini karon kulob among kaldero, wala mi mapagkita income. Usa naligtas ang ilahang ginamin. Kung kini na ligtas ang inyong ginamin, unsa na definition sa ligtas di ay basig dili ano ba coincide na definition ng ato ang ginahuna-huna sa term na ligtas. So karon lang no, balikon nato sa mga leader sa panggobyerno karon unta. Katauhan ang inyong unahon. Katauhan ang inyong unahon kung dili na mo ma-feel ba? Dili na mo ma-feel na naamoy gihatag, yes, konsensya, naamoy gihatag na pwede ikatabang. Actually, dili din may buta bungol sa tinuod lang. Kung wala pa lang ko nahadlok para sa akong pamilya karon, pwede na ako magratatat di ari ba mo istorya. Pero naa pa ko'y kahadlok jud. Oo. Pwede na ako na mo istorya di ari, pero dili ko gusto na mabalikan ko. Oo. So, mo lang to. Please. Ibalik ang operation sa maong company para mabalik ang among trabaho kay kini ang among ginatanaw dili lang short term, dili lang ang among sahod sa isa ka kinsinas, kundi ang sa umaabot pang sahod o ang trabaho namo sa umaabot pang mga tuig. Long term ang among gitanaw, dili lang sa karon. O ngayon, ito naman po ang pinakabuod na kinuha kong sinabi nitong mga na-interview na mga trabahante po ng planta, mga kababayan, na nasira po ang kanilang hanap buhay dahil sa ginawang pag-raid ni NBI Director Matibag. Sino kaya ang may utos sa kanya nito, mga kababayan? Ano kaya ang nasa likod nitong ginawang pag-raid ni Matibag? O, ito sabi nila, una, hindi naman daw sila biktima ng kidnapping. Bakit sinasabi ng NBI na na-rescue sila? Na-rescue daw sila sabi ng NBI. O mga nailigtas namin yung mga yan. Na para bagang gustong sabihin, di umano, ni Matibag, mga kababayan, ay illegal na pinatatrabaho itong mga trabahante ng planta ng bakal dito sa Davao City. Kaya sila po mismo ang nagtatama, mga kababayan, na hindi naman daw po sila nakidnap. Hindi kinidnap. Hindi inutusan para pilitin na magtrabaho sa planta ng bakal. Kundi kagustuhan nilang lahat. Walang pumilit sa kanila, nag-apply sila hanggang sa matanggap sila, nagtrabaho para kumita araw-araw. Kasi nga, wala na nga maibigay na trabaho ang gobyerno ni Junior Bangag, mga kababayan. O di, may nakita silang oportunidad na pwede silang makapagtrabaho sa isang planta. Pinatulan ho nila. Pero, ayon nga po sa NBI Director na si Matibag, meron di umano nakitang radioactive material na delikado daw po sa kalusugan. Pero,
Ang sabi naman po, mga kababayan, ng isang babae, nakita niyo naman po yung video, hindi lamang po sila basta-basta trabahante na alam mo yung isang linggo pa lang nagtrabaho, isang buwan, hanggang isang taon. Hindi ho, 10 taon na po yung iba na nagtatrabaho sa nasabing planta ng bakal. 10 taon. Chinek up sila, kumbaga. Kumbaga, mayroong device yata na ginamit para i-check lahat ng mga trabahante para malaman kung mayroon silang radioactive material na nasa katawan na nila na pwede makapaminsala po sa kanilang buhay. Pero ayon po dun sa babae, wala daw pong lumabas sa resulta na ang bawat isa sa kanila na nagtatrabaho sa nasabing planta ay mayroong radioactive material na sa kanilang katawan. Walang resulta. Oh. Tapos sinasabing mayroong radioactive material na delikado sa katawan. Wala naman daw po eh. Ano ba talaga, NBI Director Matibag? Ano ba talaga ang purpose ninyo? Bakit po ninyo ni-raid ang planta sa Davao City na inangalang ang pinagkakabuhayan ng aming mga kababayan dito sa Davao City eh. Pina-raid ho ninyo. Ewan ko lang mga kababayan kung naisara ito ha. Sa pagkakaalam ko naisara kasi ang gustong mangyari nga ng ibang trabahante, buksan ulit para makapagtrabaho ulit sila. Di ba? Ano kaya ang motibo ng NBI? Hindi kaya merong iba pang kwento na nakatago? Mga kababayan, kaya ni-raid ito ni Matibag? Kwento na maaaring, sabihin na lang nating, may halong pamumulitika na naman. Davao City ho eh. Ang puntirya nila ngayon eh. Lahat ho sila eh. Napansin niyo po ba? Lahat po sila. Davao City na po ang puntirya nila ngayon. Di po natin alam kung totoo bang meron silang concern sa Davao City o baka naman paraan nila ito para masira ang Davao City. Si Vince Dizon, nagpunta sa Davao City. Yung napakagandang flood control na ayon nga sa mga residente na malapit sa mismong flood control, ilang bagyo na ang dumaan, ilang baha na ang dumaan sa flood control na yon sa Davao City, hindi po nasira yung flood control. Pero nung madaanan ni Vince Dizon, nasira. Sinadyang bakbakin yung flood control para bagang sinadyang bakbakin at makita yung ilalim kung gaano kakapal ang semento. Kung hindi ba substandard ang pagkakagawa, na para bagang naghahanap ho sila ng maibabato o maisisira po nila sa Davao City. Kaso wala ho sila nakita. Standard po ang mga flood control sa Davao City. O ayan, naghanap ng ibang issue. Anong ginawa? Nagpunta si Marcos sa People's Bill na sinimulan sa Administrasyong Duterte habang mayor naman si BP Inday Sara sa Davao City. Inangkin ni Marcos. Inangkin ng Malacanang. Ipinagpipilitan po nilang sa kanila di umano ang People's Bill. Samantalang ang mga tao sa Davao City, alam nila kung kaninong administrasyon sinimulang itayo ang People's Bill at kung sino ang kasalukuyang alkalde ng Davao City habang ginagawa ang nasabing proyekto. Ayan, mga kababayan. Tapos, si Matibag. Pangatlo. Ang puntirya o ang pinuntirya ay ang planta ng bakal sa Davao City. Ano ba talaga ang ibig sabihin nitong mga ito? Bakit nakatutok sila ngayon sa Davao?
ito ba'y kinukuha nila ang loob ng mga taga Davao City? Gumawa sila ng black propaganda sa liderato ng Davao City para masira. Hindi ko maintindihan ho kung ano talaga ang motibo nitong mga ito. Bakit halos lahat po sila tumungtong, tumapak sa Davao City? Malalaman din po natin yan, mga kababayan. Eto pa. Tinutukan daw po sila ng baril. Magre-raid ka, tututukan mo ng baril, planta lang naman yan. Hindi naman yan drug den Hindi naman yan isang bahay na ginawang drug den. No? Hindi naman yan isang malaking bahay din na ginawang pugad ng mga babaeng bayaran. Wala hong illegal na ginagawa dyan. Sa palagay ko lang, kundi isang planta na napakaraming trabahante na umaasa para sa pamilya nila. Pero kung ituring po yung mga trabahanteng nasa loob, mga kababayan, parang mga kriminal Pagpasok ni Umano, tutok agad, kala mo talaga. Si Cardo Dalisay Matindi itong ating NBI Director Matibag. Action na action, mga kababayan. Sumobra sa action. Hindi na makarapat dapat gumawa ng masyadong ma-aksyon sa isang raid dahil matinong naghahanap buhay yung mga tao roon sa loob, pero tinutukan daw po ng mga baril. At eto pa, pinapapatay daw po ang CCTV, at ang kuryente. Ayan. Patayin nyo yung CCTV! hindi pa nakontento. Hindi lang CCTV pinatay. Pati yung tawag nito, yung kuryente, patay. Baka mamaya, meron pang isang CCTV nakatago dyan sa pinakasingit ng planta at makita ang ginagawa namin. Kita nyo na, mga magre-raid ka, papatayin mo kuryente, papatayin mo yung CCTV. Sige nga, subukan nyo mag-raid sa isang beer house na lang na merong illegal na ginagawa. Merong mga kahalayan at pagbebenta ng laman ang ginagawa. At subukan nyo patayin ang kuryente kung may makita at mahuli pa ba kayo na mga tawag dito, opisyal ng isang establishmento. Tatakbuhan kayo. Di pinapatay daw po, mga kababayan. Parang hostage ang datingan. Parang lang naman. Hindi natin sinasabing na hostage. Parang ganun ang datingan. Teka patayin nyo ilaw, patayin nyo wifi, CCTV. Lupit, mga kababayan. Pero, ang pinaka-importante po, mga kababayan, sa mga panawagan ng mga trabahante, ayaw daw po nila mawala ng trabaho. Buksan ulit ang planta para magsimula ulit sa pag-ooperate ng kanilang trabaho. Ng kanilang ginagampan ng anumang posisyon ito mga trabahante na ito. Operator ng isang makina o nasa opisina para makapagtrabaho na ulit sila. Yan nga lang daw po ang inaasahan nilang hanap buhay. Kasi malayo na po itong lugar na ito sa sa city, pinaka-city ng Davao City. Malayo na po ito, mga kababayan. Kumbaga sa lugar na yan, yung lugar nila na yon na mayroong planta, kung makapagtrabaho ka sa planta na yan, ang laking bagay na ho yan. Hindi na po sila mamamasahe ng napakalayo, ng napakamahal na pamasahe at mabiyahe pa na napakalayo para maghanap ng trabaho o pumasok araw-araw sa isang establishmento. Doon lang mismo sa lugar nila, may pinagkakakitaan na ho sila. Sumasapat na po sa kanila yon. Mawawalan pa po yata sila ng trabaho permanente. Ang gusto lang po ng mga trabahante, makabalik sila sa trabaho, buksan ulit yung planta para makapag-operate na, tuloy-tuloy po ang hanap buhay ng ating mga kababayan sa Davao City. Yun lang naman ang gusto nila
buksan ulit. Sana, sana mabuksan ulit ito, mga kababayan, para wag naman mawalan ng trabaho yung ating mga kababayan dito sa Davao City. Wala na nga ginagawang matino ang mga buhaya sa Davao City, mga kababayan, pati ba naman pinagkukunan ng hanap buhay ng mga iilan sa taga Davao, isasara pa. Na para bagang gusto nilang palabasin na mayroong kapabayaan dito sa plantang ito ang liderato ng Davao City, which is alkalde ngayon, si Mayor Baste. Parang ganun ba? O pinababayaan kayo ng mayor ninyo dyan sa Davao City. Hindi nila inuusisa itong isang planta ng bakal na mayroon palang radioactive material at delikado ito sa mga trabahante, maging sa mga nakapaligid ng pabrika. O parang ganun ba, mga kababayan, ang gustong palabasin ng mga buhaya na pabaya ang mayor ng Davao City. Pero mismong mga tao na, mismong mga trabahante na ang may sabi na hindi sila kailanman nagkaroon ng sakit habang sila nagtatrabaho sa planta na yan. Chinek daw po sila ng NBI at wala pong nakitang resulta, walang lumabas na resulta na meron silang radioactive material sa kanilang katawan. Yun lang ang ipinarating ng mga trabahante. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.